Hello mga kapits, kumusta kayong lahat? How's your day? Dito hindi masyadong malamig, sakto lang. 1 to -8 lang yung pinaka mababa. So labas muna ako ngayon, pupunta ako sa seniors drop. Kasi may kailangan ulit akong ayusin regarding dun sa aking tax return. Wala akong binigyan. Kailangan akong ayusin sa tax return ko. Kasi yung details ng sa wife ko, nung last week hiningi ni Ma'am Brenda, kaso after 2 days nag-message uli siya sa akin na may kailangan pa pala akong ibigay na details, kasi masyado pala talaga ditong strict, talagang kailangan lahat i-declare mo. So pati yung sahod ng wife ko from 2021 kailangan ko siyang i-declare. Pati kung sumasahod din ba siya sa Pilipinas, kailangan ko rin siyang i-declare. So yun, nag-computan pa kami 2021, 2022, pati yung combined salary namin kailangan kong i-declare. Sabi naman niya hindi naman siya necessary, pero mataas yung probability na mag-send ng letter sa akin, mag-mail ng letter sa akin yung main branch ng sa tax sa Winnipeg. Magtatagal na naman, ilang weeks ko na rin siyang hinihintay. Tapos pag nagpadala pa ulit noon, so maghihintay na naman ako. So sabi niya, it's better than sorry, so ikaw na lang natin, send na lang natin, kasi syempre expert na siya doon, alam na niya yung mga gagawin sa mga ganyan. Kaya yun, dineclare ko na lang. Tapos ito nga ngayon, pupunta ako sa seniors drop doon sa pinuntahan ko last time. Kukunin ko yung papers na yun, kasi siya na yung nag-fill up for me. Kinuha lang talaga niya yung sahod, exact na sahod, yung marriage years namin, kung kami kinasal, birthday ng wife ko, yun, ilang years na siya nasa Pilipinas, ilang years siya nag-work sa UAE. Ayun, so kukunin ko ngayon. Hindi ko lang alam kung may babayaran pa ako sa kanya, pero kasi sabi niya sa akin is pumunta ka dito and kunin mo tong documents na to and then isend mo. So mag-mail na naman ako sa post office. Nagdala na ako ng ballpen. Kaya manghirap. Dinala ko na rin yung previous documents. Just in case na hanapin niya sa akin. Yun. And nakasa. Sa likod niya. Hindi na ako kilala ng mga aso. Dati dumadaan ako lagi dito, kilala ako mga to eh. Ngayon hindi na. So yan, ganda ng weather ngayon. Cozy. Ganda no. Alas 7 pa lang dito ngayon. I mean, alas 7 pa lang. May araw pa din. Tama ba yung word ko? Dati kasi 4 PM madilim na. Ngayon 7 PM na, maliwanag pa. Yun. Nagtutunaw na yung yellow ngayon. Pero sa ibang province kita ko tindi pa rin ng
Ang tindi pa rin ng snow. Sa may Newfoundland, grabe, kita ko yung mga nag-a-upload, mga nagpo-post sa mga Facebook, grabe. Dito okay naman, ayan ah. Okay, start na mag-melt yung yellow, kaso nga lang medyo delikado kasi madulas. Ingat-ingat. Pero nagbike pa rin ako. Kalimutan ko palang magdala ng bag kasi bala kong bumili ng bigas. Wala na akong bigas sa bahay. Saka saging. Saka itlog. Yung pala yung bala kong bilhin. Bakit nakalimutan ko? Babalik na lang siguro ako. Maaga pa naman. Tsaka day off ko naman ngayon. Wednesday, Thursday ang off ko ngayon. Kaya mahaba-haba ang galaan. Yan, medyo malapit na ako sa seniors drop. Bilis ng araw dito. Siguro naman by next year, kapag nag-con ako, okay na. I'm hoping na okay na kapag nag-file ulit ako ng tax next year is wala nang problema. Ay. Ganda ng panahon, no? Sarap lang maglakad. Update ko na lang ulit kayo maya after ko nito. Ito na ako dito. See you na lang ulit mga kapits. Seniors drop. Diyan ako papasok. Ito na lang ulit kayo mga clips. I'm hoping na wala na akong bayaran. And see you. Hello mga kapits. So ito, nandito na ako. So in-input na ni Ma'am Brenda yung pag-sesendan ko nito. So medyo baka daw kasi babawasan yung ibibigay nila sa akin sa may GST ko at saka yung sa aking climate kasi wala ako dito ng isang taon. So meaning to say, kasi July ako dumating, kung January ako nandito, yun. Eh July kasi ako dumating, kaya 8 months pa lang ako dito. So sabi niya may chance na mabawasan, pero okay lang kasi kung lang naman yun sa climate at saka sa GST. So sinulat na niya at papadala ko na lang dito sa post office. Ito yung babayaran ko ngayon. Ano ba yung kanya pagpapadala? Kasi na lang. So ito, dyan ko siya ipapadala. Ayan. Update mo na lang ulit kayo. Pupunta muna ako sa may post office, okay? So, dito na ako sa post office. Ito. Dyan ko siya ipapadala ngayon. Yan yung address. Ganito talaga kapag nag-uumpisa.
by the next year naman kaya na naman siguro ng electronic meal. Pasok muna ako dito, update ko na lang ulit kayo mga kapips. Yan, nakasend ko na yung document sa post office. $1.25 lang siya. Hindi na ako kumuha ng tracking number, pero 5 to 7 days again, so maghihintay na naman ako nito. Talaga first time na rin, medyo mahirap lang din talaga, pero okay naman. Iba yung pinagpadalhan, hindi siya katulad. Iba kasi yung postal code, kasi sinulat na ni Ma'am Brenda sa envelope, tapos may envelope na rin siyang pinrovide, so hindi na ako bumili ng envelope sa post office. Isang paper lang naman siya, isang bond paper lang yun. Tapos nilagay na niya yung full details, binigay ko lang sa cashier, sa staff doon, tapos yun, okay na, ganun lang. Nagkuhan pa naman yung una kong pinadala, nag-post siya, naka-post siya, nakita. Kasi yung tracking number, yung ina-update ako noon, so nakikita ko talaga yung progress ng pinadala ko, yung una kong pinadala. Hinood siya ni Ma'am Brenda for a while. Tapos ewan ko, siguro pagdating ng isang document na yun, saka pa lang niya papadala talaga sa yung hipeg. Baka yun yung plan niya, I don't know. Kasi meron dito akong app dun sa Canada Post, sa post office ng Canada, yun nakikita ko na siya. So let's see, 5 to 7 days probably. Today's Wednesday, so by the next Wednesday baka ma-receive na nila yung kompleto talaga. Process pa nila uli yun, tapos maghihintay ako ng ilang days kasi kailangan kong ma-receive yun by mail. So may-mail ulit nila yun pabalik sa akin. Yun pa lang. So okay lang, atas ngayon sinundin talaga yung details ng sahod ng asawa ko ng buong 2021-2022. Atas ngayon nagkakaroon ako ng loans na nagbabago kasi sa akin. Ilang at least natututo, diba? Ganun talaga. Tsaka buti na lang din talaga, easy access ako dito sa mga ganito, mga documentation, sa mga medyo easy access, kaya madali lang. Kayang lakarin ng lahat, pabalik-balik na lang, pero okay lang. Namimili muna ako ngayon, bumalik ako ng bahay kasi iwan ko ng bag paglalagyan ng bigas. Tapos yan, naglaba na rin ako. Pagbalik ko, sa-dryer ko na lang siya.
papasyal pala ako dito sa, hindi pwede pala akong bilan dito ng mga second hand. Kailangan ko ng pambukas ng dilata. Dadaan muna ako dito sa loob. Sarado yung binibilhan ko ng mga tarif ng mga second hand. Mas mura kasi mamili doon ng mga gamit kahit yung iba kong mga jacket o mga pants. Kaya kung nabibili mas mura-mura siya eh. Nakatakot lang, medyo icy yung mga ganyang delikado madulas. Medyo dandahan yung pagpapatakbo natin. Smoky Lake. Ikot ko kayo dito. Nice. Bukas pala Edmonton sama ko kayo dito para makagala na rin ulit. Ilang buwan na rin ako hindi nakakapasyal ulit sa Edmonton eh. May competition yata ng archery ng mga anak nila, so sinama niya ako. Ayan. Pala yun. Tibo ng mga puno ito. Sa summer na ulit green pa din siya. Ang lupit. Ibay. Masandahan dito, Catholic Church. Ikot tayo dito. Hindi pa rin dito. Nilat sementado. Yung hospitality and tourism stream pala, yung new pathway for being permanent resident. Ayan. Pasok pala ako doon, so good news. Hinihintay ko na lang kay Chenny yung mga documents kasi registered na rin yung aming company.
So yun, by April 1 mag-open ulit sila. Nag-post din sila tulad ng EOS kasi talagang bulk of applicants yung na-receive nila. Same day nag-close din sila. Pagka-open nila, kinlose din nila. Dahil siguro talagang applicants. So yun yung nangyari. Kaya kinlose ulit nila, pero April 1 yan, meron naman silang date na binigay. Mag-open ulit. So let's see. Yung West ko inintay ko na lang doon. Halos yun na lang din naman yung remaining ko. Tapos yung IELTS ko, yun na, kailangan ko kumuha ulit. Even though may remaining days pa naman siya, kung i-apply ko siya, kung EOS yung gagamitin ko na stream hanggang July. Sigasi ulit ko. Egyptian, pero mayaman yan dito. Ayun, balik tayo sa sinasabi ko. By July kukuha nga ulit siya, mag-expired na siya ng parang may remaining 5 days na lang. Pero kung itong pathway na to, siguro kung mag-open siya ng April, so may 3 months pang validity yung IELTS ko. So tingin ko okay pa siya. Yun na lang siguro yung bagay. Sana talaga pag open niya yun, makapasok ako para yun naman talagang inaasa mo sa mga tao dito, maging permanent resident. PR ka na dito, everything will be easy. Kahit mag part-time ka na mag part-time, okay lang. Ilang jobs ang gusto mo, okay lang. Yun yung maganda, diba? Yun yung gusto mo. At syempre makuha mo yung family mo. Yun yung pinaka-aim ko talaga. Okay mo din ako. Bilis pa naman ng araw, napakabilis talaga. 8 months na pala ako dito, grabe. Pero malaki din talaga yung difference kapag nandun ka talaga sa mayamang bansa. Tapos ito nga yung benefits na isang makukuha ko, yun na yung tax refund mo, parang nag-iipon ka lang. Yung nakaganda talaga rin dito kapag foreign worker ka, kada tax return may makukuha at may makukuha ka talaga. So parang inipon mo lang talaga yung binabayad mong tax sa kanila. Tapos kung nandito nga yung family mo, yung anak mo up to 17, meron silang makukuha sa government, tapos libre pa papa-aral nila. Yun yung magandang treatment nila dito, na talagang everyone is fair. Kaya talagang nagustuhan ko yun, kaya talagang nagpursige ako pumunta dito. Kaya ba ano ng kwentuhan natin. Iikot ko lang kayo kasi wala pa namang snow ulit nagtutunog, kaya okay siya. Mamili ako dyan, hindi ka silang malaki dyan or ano. Pero iniisip ko kasi bukas kung mag-Edmonton, baka mamili rin sila. Sama na lang din ako sa may Walmart. Tingnan natin. Basta lang sila.
ko. Yung kulay blue na yan. Ayan, dyan. Pasok ko dyan. Tapat ko lang yun yung big way. Tapos yung diretsong yan. So may bahay ko na yan. So malalapit ng lahat. Very accessible lahat dito. Ayan, tapos yan, police station yan. Ayan, safe na safe. Tapos tinatry yata nilang i-apply ito sa rural, itong Smoky Lake. Maliit lang kasi yung population namin, pero halos kompleto din naman lahat ng needs, halos meron din naman dito. Marami rin business, kaya yun, sigasi ulit. Kanina pa kami nagkikita niyan. Pasok to sa rural stream, dun maganda rin yung pabor din sa amin yun, kasi magiging tatlo na yung option namin para mag-apply ng PR. Kasi right now yun, yung Alberta Opportunity Stream tsaka yung Hospitality and Tourism pa lang yun applicable sa akin. Sa iba pwede rin yung express entry, kaso nga sa points, kulang ako sa points. Sa CRS score kulang ako doon, kaya ganun. Update ko na lang ulit kayo bukas, mag vlog siguro kapag punta ko ng city. So see you na lang ulit mga kapips. God bless you all.